What's up guys? Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Nichel Jan and welcome back po sa aking channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ayan, please subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Ngayong araw po, pag-usapan natin paano po ako nag-umpisa sa pagbablog at bibigyan ko na rin po kayo ng tips para sa gustong mag-umpisa mag-vlog. So, paano nga ba ako nag-start mag-vlog? Siguro nag-start ako mag-vlog dahil kina Mark Wins, kina Sunny ng The Best Food Reviews Show at kina The Food Ranger, ayan, kina Trevor. Bali lagi ko silang pinapanood kasi mahilig ako sa sa pagkain, ganyan, yung sa pag-travel din. Lagi ko silang pinapanood. Parang na-inspire ako sa kanila na mag-vlog. Sabi ko, total naman ako, sa akong seaman, nagtatrabaho ako sa cruise ship. Parang medyo malapit sa kanila yung yung parang gusto kong i-content. Parang malapit din sa nila, content nila, yung parang nagta-travel sila dahil sa pagkain, yung travel for food. So ako parang hilig ko rin yun eh. Tuwing nasa barko ako or nasa cruise ship ako, every time na lumalabas kami, naghahanap ako ng magandang lugar para kumain. Tsaka yung parang gusto kong ma-discover yung place na pinupuntahan ko. At yun, parang sabi ko, malapit sa kanila yung malapit sa kanila yung ginagawa ko yung parang na-inspire ba ako. Sabi ko, bakit hindi ko i-vlog? Bakit hindi ko i-vlog yung ginagawa ko sa barko? So ayun, naisipan ko yun ng ko. Sabi ko, bakit kaya hindi ko i-vlog yung mga pinupuntahan ko sa pinupuntahan ko pag nasa barko ako. So, ayun nga guys, sabi ko bakit hindi ko i-content yung travel, tapos eating street food, tapos bali dinagdagan ko siya ng work kasi nga nagtatrabaho ko sa cruise ship. Bali i-vlog ko din yung trabaho ko sa barko. So, ayun nga, na-inspire ako mag-vlog dahil kina Sunny ng Best Ever Food Review Show, kina Mark Wins, kina Trevor James ng The Food Ranger. Ayan, kasi nga yung ginagawa ko medyo malapit dun sa vlog nila eh. Sabi ko, bakit hindi ko rin i-vlog yung ginagawa ko? Kasi ayun, nagta-travel nga ako, tapos mahilig ako kumain ng street food. Tapos ayun, dinagdagan ko nga ng yung sa trabaho ko, i-vlog ko rin siya. Bali yung content ko, yung travel, work and eat, yun nga yung pinangalan ko sa vlog ko ngayon. So yun, nag-umpisa ako dahil sa kanila. Dahil sa kagustuhan kong mag-vlog guys, so hindi ko na siya pinag-isipan, hindi ako nakapag-prepare. Basta-basta ko na lang siya i-vlog guys. So every time na may video ko, ipopost ko kagad siya sa sa YT. Bali, ang pagbablog pala guys, hindi siya basta-basta. Kailangan prepare ka guys. Ako kasi hindi ako prepare. Basta na lang nag-vlog ako bigla. Basta na lang ako biglang nag-upload ng video sa YT. So, ang alam ko, ganun lang kadali yung pagbablog. Ngayon, hindi pala siya ganun kadali guys. Kailangan pala guys, bago ka pumasok sa mundo ng YT, kailangan prepared ka, kailangan pag-isipan mo kung ano yung may content mo, kung ano yung mga gagamitin mong gadget para sa pagbablog mo. At kailangan yung talagang gusto mo siya, gusto mo yung ginagawa mo. At yung pinaka-importante guys, kailangan wag kang mahiya sa camera. Kasi nga 'di ba gusto mo mag-vlog, kaya kailangan wag kang mahihiya guys. Kasi kagustuhan mo nga ito, di ba, na gusto mo mag-vlog, ganyan. Ang mali ko guys, hindi ako prepared. Hindi ko alam na kailangan pala, meron kang mga gadget na gagamitin sa pagbablog, meron kang gamit na pang-edit ng mga videos mo, at meron ka rin mga music na kailangan mong gamitin sa sa pag-i-edit mo ng video, yung hindi siya copyrighted guys.
yun nga, medyo mahirap pumanap ng mga video na mga music na hindi siya copyrighted guys, kasi pag copyrighted siya, hindi siya mamomonetize, or meron kayong tinatawag na sharing nung nagka-claim ng music na copyrighted guys. So ayun, marami akong natutunan guys sa pagbablog. Ayun nga, isa yun yung kailangan na maganda yung content mo, para panoorin ka ng mga tao. Tsaka kailangan maganda yung pagkaka-edit mo, malinaw yung videos mo guys. Ayun, yun ang mga mali ko sa pagbablog. Basta-basta na lang ako nag-vlog, hindi ko siya pinag-isipan guys. Bigla na lang ako pumasok sa mundo ng YT. Hindi pala siya ganun kadali guys, na kumuha ka ng mga subscriber at makuha mo yung 4,000 na watch hour na kailangan ni YT. So ayun nga guys, bago ko nakuha yung YouTube partner or yung pagka-monetize ko sa YouTube at yung pagkakaroon ko ng sahod sa YouTube, bago ko nakuha yung mga ganun guys, sumali ako sa mga grupo guys. Sumali ako sa mga grupo para lang makakuha ko ng subscriber at makakuha ko ng watch hour. Ayan, shout out nga pala sa mga naka-subscribe to subscribe ko at saka yung mga naka-watch to watch ko guys. Ayan, maraming salamat sa inyo at dahil sa inyo, nakuha ko yung 1,000 subscriber at saka na-monetize ako. Ayan, siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumuporta sa akin guys. Nang hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha ito guys. At dahil sa kagustuhan kong mag-vlog kaagad guys, ang ginamit ko lang sa pagbablog, yung cellphone ko. Nung unang pagka-upload ko ng video, medyo malabo siya guys, kasi nga hindi ako prepared. Basta-basta lang ako nag-upload ng video. Gumamit pa ako ng mga yung mga application para makapag-upload ng video. Ngayon pala, medyo pangit palang gamitin yun kasi nga may watermark siya. Kailangan may gamit ka talaga sa pang-edit yung wala siyang watermark guys. So yun nga, bigla na lang ako nag-upload ng video. Hindi ko alam yung ginamit ko palang music, copyrighted pala siya. Ayan, so ayun, dahil nga may copyright yung music na ginamit ko, kailangan ko pa siyang ayusin ulit para matanggal yung copyright niya guys, kasi medyo hindi maganda yon sa mga videos natin, lalo na pag monetize ka, may sharing na siya guys sa revenue nyo. Tsaka isa pa guys, yun nga, nag-upload ako ng mga video, may mga watermark siya, hindi pala siya maganda guys. Kailangan pag nag-upload kang video, malinaw, tsaka wala siyang watermarks. Yun nga guys. Ayun nga, bigla na lang ako nag-upload ng video, hindi ako gumawa ng content. Akala ko marami na magsasubscribe sa akin. Ngayon pala, hindi pala. Kasi siyempre hindi pa naman tayo sikat. Kung ano-ano na lang yung mga ina-upload nating videos para may mag-subscribe lang sa atin. Hindi pala ganun guys, kailangan may maganda tayong content. Siya nga pala guys, sa mga unang araw or mga ilang buwan na pagbablog ko, sa pag-upisa ako sa pagbablog, ayun, tinamaan pa ng pandemic guys. Saktong nag-umpisa pa lang ako sa pagbablog, tapos biglang nag-pandemic. Ayun, nahirapan ako sa paggawa ng content dahil nga hindi ako makalabas. Kasi nga, pandemic, lockdown nun Nag-umpisa ako ng mag-vlog, mag-focus sa pagbablog noong February. So, yung nag-upload ako, December, January, nag-upload na ako. Pero nag-focus talaga ako mag-vlog noong February. Tapos, biglang lockdown. So, yun nga, nahirapan ako sa pagkuha ng subscriber kasi wala nga ako maisip na may content kasi nga lockdown hindi makalabas ng bahay. Yung content ko pa naman doon about sa travel tsaka yung eating street food. So ayun, nahirapan ako sa pagkuha ng subscriber tsaka makuha yung watch hour. So ayan guys, para sa mga gustong mag-vlog or yung mga beginners sa pagba-vlog, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano mag-umpisa sa pagba-vlog.
So bago ko nga pala umpisan yung pagbibigay ng tips sa inyo guys, yung pagbibigay ko nga po pala ng tips sa inyo guys, base lang po to sa experience ko. Hindi ko po sinasabi na isa na akong malaking channel. Marami na po akong alam sa pagbablog, kaya ko kayo binibigyan ng tips. So ayan, uulitin ko po guys, bibigyan ko po kayo ng tips sa pagbablog sa mga gusto magumpisa. Ang ibibigay ko po sa inyong tips base lang po sa experience ko. Hindi ko po sinasabi na isa na akong malaking channel. Marami na akong alam sa pag-YT. Kaya ako kayo binibigyan ng tips. Hindi po ganun guys. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Base na rin po sa experience ko. Kaya gusto kong magbigay ng tips sa inyo kung paano mag-start mag-vlog. So para po sa akin, ang pinakaunang dapat nyong gawin kung gusto nyong mag-umpisa sa pagbablog ay mag-isip po kayo ng magandang content guys. Yung talagang papanoorin kayo ng mga tao, talagang abangan kayo araw-araw. Yung content na kakaiba na wala pa sa YT, yung hindi pa siya ginagamit ng ibang mga YouTubers sa pagbablog. O ang ibig kong sabihin, hindi pa siya naiko-content ng mga ibang YouTuber. Yung parang sarili niyong siyang content. Yun nga, para abangan kayo ng mga tao na maganda yung content nyo. Yun ang pinakaunang gawin nyo guys, mag-isip kayo ng magagandang content guys. Sa una guys, hindi siya madaling or hindi madaling mag-isip ng magandang maiko-content guys. Kasi nung ako, bigla-bigla na lang ako nag-vlog eh. Hindi ako nag-isip na kung anong may content ko. Basta na lang ako nag-upload ng video guys. So may papayo ko sa inyo guys. Unang-una mag-isip kayo ng magandang content nyo. Yung hindi pa ginagamit ng ibang YouTuber. So ang may papayo ko siguro sa inyo yung paggawa ng content guys. Gumawa kayo yung tutorial or tips. Yung mga ganyan. Kasi yan ang mga pinapanood ng mga tao ngayon yung mga tutorial tsaka yung mga nagbibigay ng tips guys. So ang pangalawa na may bibigay kong tips sa inyo guys, gumamit kayo ng mga gadget na maganda yung mga pixel niya guys, para malinaw yung malinaw yung mga video nyo guys. Kasi papanoorin yan ng mga tao kung maganda yung video nyo eh. Siyempre kung medyo malabo yung video nyo, yung mga viewers guys, hindi sila gaganahan panoorin yung mga video nyo. Kailangan na malinaw din yung mga video nyo. Kailangan gumamit kayo ng mga cellphone na matataas na yung mga pixels ng camera guys. Ang number one na magandang gamitin guys, yung GoPro. Yan yung pinakamagandang gamitin sa pagbablog guys, yung GoPro. Pero kung wala kayong GoPro guys, siyempre yung cellphone pwede na rin ninyong gamitin. Basta malinaw yung pagkakakuha or pagkaka-vlog yun ng video guys. Ayan, napaka-importante yun. Dapat guys, medyo malinaw din video nyo. Kung pwede rin kayong gumamit ng mga mic sa pagbablog guys, mas maganda para malinaw din yung tunog or yung sound ng pagsasalita nyo guys. Tapos guys, ang next na may bibigay kong tips sa inyo, bago kayo mag-start mag-vlog, mag-search kayo kung ano yung magandang gamitin na pag-edit ng video guys. Ayan, importante rin yan guys. Kailangan meron kayong magandang apps na pang-edit ng video nyo guys. Mag-search kayo sa YouTube or sa Google. Marami naman dyan guys, marami kayong makikita. Kailangan may pang-edit kayo na maganda rin guys. Yung hindi masyadong komplikado, lalo na sa mga beginners guys. Kailangan gumamit muna kayo ng pang-edit na madali siyang gamitin guys. Yung hindi masyadong komplikado, para hindi masyadong sumakit ang ulo nyo sa pag-edit kagaya ko. Tapos guys, kailangan nyo rin mag-search ng mga music background na non-copyright siya guys. Yan, napaka-importante rin yan guys. Kailangan mag-ipon kayo ng mga music background na hindi siya copyright guys. Kasi hindi maganda sa
di maganda sa pag-upload ng video kasi yun nga makikita siya ni Whitey na meron na nag-claim ng music na ginamit mo guys. Ayan. Tapos isa pa guys, pag copyrighted yung video nyo, meron kayong tinatawag na sharing sa revenue. Meron siyang sharing sa revenue pag copyright yung video, music na ginamit nyo guys. Tapos guys, kung magbablog kayo, siyempre kailangan huwag kayong mahihiya kasi ginusto nyo to ginusto nyo mag-vlog, siyempre guys, kailangan na hindi kayo mahihiyang mag-vlog guys. Yun ang importante rin guys. Kailangan guys, pag nag-vlog kayo, talagang gusto nyo dapat ito kasi may times na darating na tatama rin kayo mag-vlog, tatama rin kayo mag-edit. Parang mawawalan ba kayo ng gana mag-vlog. Pero syempre kung talagang ginusto nyo itong pagbablog, kailangan yun nga, hindi dapat papasok sa isip nyo na parang susuko na kayo, ayoko na mag-vlog, ganyan. Pero kung talagang ginusto nyo to guys, ayun, dapat focus talaga kayo guys. Dapat guys, pag nag-vlog kayo, dapat 100% na buo yung loob nyo kasi hindi ito madali guys. Napakahirap mag-vlog. Napakahirap gumawa ng content. Napakahirap mag-isip kung ano ang may ba-vlog mo guys. Kailangan pag nag-vlog kayo guys, ayun, 100% focus dapat kayo. Kailangan talaga guys, maganda yung content nyo para abangan kayo ng mga tao, para magpusa silang mag-subscribe sa inyo guys kasi nga maganda yung content nyo. So aabangan kayo nila araw-araw. So sila na yung pusang magsasubscribe sa inyo. Papanoorin lagi yung mga videos nyo. Ayun, napakadaling makuha yung watch hour kapag magaganda yung content nyo. Kasi nga aabangan kayo ng mga tao guys. Siyempre kung hindi kayo nag-isip, nag-vlog na lang kayo kung ano na lang yung may vlog nyo, di ba? Hindi kayo papanoorin ng mga tao kasi nga hindi pa tayo sikat, di ba? Kaya kailangan na maganda yung may content natin. Nang sa ganon, siyempre sumikat tayo at marami mag-subscribe sa atin at makuha nyo yung watch hour. And guys, sa unang mga vlog nyo, iwasan nyo muna yung pag-upload ng mga videos tungkol sa personal na buhay nyo guys. Kasi nga hindi pa tayo sikat. So iwasan nyo muna yung pag-upload ng mga halimbawa yung everyday routine nyo sa bahay or yung mga ginagawa nyo sa bahay na kumakain kayo, ganyan, or yung about sa personal life nyo guys, iwasan nyo muna mag-upload ng mga ganong videos kasi nga hindi pa tayo sikat. So yun nga, kailangan nyo gumawa ng magagandang content para makilala kayo ng viewers, para abangan kayo araw-araw guys. Yun ang maipapayo ko talaga sa inyo, yung magagandang content para makilala kayo ng mga tao. So yun nga, pag nakilala kayo ng mga tao guys, dadami ang subscriber nyo, aabangan nila kayo araw-araw guys, hanggang sa lumaki yung YouTube channel nyo. Ngayon guys, pag lumaki na yung YouTube channel nyo at nakilala na kayo ng mga tao or mga viewers, dumami na yung subscriber nyo, dun yung time na mag-upload na kayo ng video about sa personal life nyo, yung kumakain kayo sa bahay, or yung mag-upload na kayo ng ginagawa nyo araw-araw, yung paggising mo sa umaga, kung anong ginagawa mo, ganyan, bago matulog, yun, pwede na kayong mag-upload ng mga ganong videos guys, kasi nga, kilala na kayo ng mga tao, so aabangan na kayo. So, yun yung maipapayo ko guys, yung magandang content. So pagkatapos guys, pag mag-upload na kayo ng videos nyo, kailangan yung thumbnail yung maganda siya, attractive siya sa mga viewers. Kailangan talaga pagandahin nyo yung thumbnail nyo guys. Isa yan sa magdadala sa channel nyo. Kailangan maganda yung thumbnail ng video nyo. Gawa kayo ng thumbnail guys, yung attractive siya sa mga viewers talaga. Tapos guys, sa paggawa ng title ng video nyo na i-upload nyo, kailangan maganda siya guys.
Kailangan yung title ng video na i-upload nyo, yung kakaiba siya guys, para pag nakita ng tao, makikurious yan. So, uh, ang gagawin ng mga viewers nun guys, titignan yung video kasi nga na-curious sila sa title ng video na in-upload nyo. Ayan guys, isa rin sa napaka-importante yung paggawa ng thumbnail tsaka yung paglalagay ng title sa video na in-upload nyo. Ayan, napaka-importante niyan guys sa mga viewer guys. Kailangan maganda yung title, maganda yung thumbnail nyo. Tapos guys, sa may description, ilagay nyo lahat ng information about dun sa in-upload nyo na video. Halimbawa, kung travel vlog yon, ilagay nyo lahat ng information kung paano pumunta doon, kung magkano yung gagastusin, halimbawa ganyan. Basta dapat may description, may ilagay kayo sa description na information about do sa in-upload yung video. Ang pag-YouTube pala guys, hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang dahil gusto niyo sumikat, hindi dahil ito gusto niyo magkaroon ng followers guys. Ang pag-YouTube kailangan guys, ito yung talagang maging career nyo, or yung talagang mahal mo yung ginagawa mo. Kailangan guys, mahal mo talaga yung ginagawa mo at para maging matagumpay ka na YouTuber guys. Para sa akin guys, yun yung importante, dapat mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung pagbablog. Hindi lang dahil gusto mong kumita, or dahil gusto mong sumikat, or dahil gusto mong magkaroon ng followers guys. Kailangan talagang mahal mo yung pag-YT. Ito yung gusto mong maging career. Ayan. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo guys. Pero kung ginagawa mo to dahil gusto mo lang kumita or sumikat dahil sa followers mo, hindi ganun guys, hindi pwedeng ganun. Hindi kayo magtatagumpay sa mundo ng YT kung ganun lang ang iniisip nyo guys. Kasi napakahirap maging YouTuber guys. At sigurado ako mawawalan lang kayo ng gana at tatamarin lang kayo guys kung yun ang nasa isip nyo. Basta may cellphone ka guys, pwede kang mag-vlog. Para sa akin guys, pag nag-vlog kayo, hindi na kailangan gumawa ng script. Kasi kung gagawa kayo ng script, lalo nyo lang makakalimutan guys. So para sa akin guys, wag na kayo gumawa ng script. Kung ano yung gusto nyong sabihin, sabihin nyo ng diretso sa pagbablog nyo guys, para sa akin guys. Pero kung medyo nahihirapan pa rin kayo guys, pwede naman talagang gumawa ng script sa pagbablog, para kung saan kayo komportable guys. Pero sa akin kasi mas maganda para sa akin na hindi na scripted guys, yung on the spot na, para hindi mo na makalimutan yung sasabihin mo. Para sa akin guys, sa pagbablog, wala naman perfectionist guys. Kaya huwag kayong mahiya, yun ang pinaka-importante. Kailangan nyo lang talagang guys, mag-practice sa pagbablog. Ako hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin ako at may natututunan pa rin ako sa pagbablog guys. Parang learning process siya guys. Walang dito perfecto sa pagbablog. Minsan nga guys, nakakailang take pa ako sa pagkuha ng video. So minsan umaabot ako ng 10 pagsushoot ko sa video ko kasi nga gusto ko maganda siya. Ayan. At isa pa guys, kailangan maganda yung editing ng video nyo, yung pagkaka-edit ng video nyo, kailangan na buhay siya, marami siyang effect, marami siyang sticker, tsaka yung paglalagay ng mga text para lalong maintindihan ng mga viewers nyo guys. Bali doon sa pinakaunang vlog
nyo guys, ipakilala nyo yung sarili nyo. Ayan, napaka-importante na kailangan na ipakilala nyo ang sarili nyo sa unang-unang vlog nyo guys. Syempre yun, para makilala kayo ng mga viewers. Tsaka isa pa guys, kailangan na makinig din kayo sa mga advice ng mga kakilala nyong YouTuber na medyo marami ng alam sa pagbablog. Sinasabi ko to guys, based sa experience ko kasi dumaan din ako dyan. Kaya para sa mga baguhan, hanggat pwede, iwasan nyo makipag-sub to sub kasi pag nahuli kayo ni YouTube, ayan, makakasama rin yan sa inyong channel. Hanggat maaari pala guys, iwasan natin na makipag-sub to sub. Lalo na yung mga comment natin, kailangan na yung mga comment natin na walang please subscribe to my channel and I subscribe to you. Ayan, bawal na bawal po yan. Kapag nakita po yan ni YT, malalagasan tayo ng mga 50 sub or 100 sub or mahigit pa guys kasi mahigpit talaga si YT pagdating dyan. Marami naman na way na i-promote mo yung channel mo through social media, ayan, through Facebook, Instagram, ayan, at saka makipag-collaborate ka sa ibang YouTube channel, kaparehas ng content mo. Mag-comment ka ng magandang comment doon at mapapansin ka ng ibang subscriber at pupuntahan ng channel mo, ayan. Ang pinakamagandang gawin guys para sa mga bago ay makiconnect kayo sa mga kaparehas yun na content. Mag-comment kayo ng maganda doon at sigurado mapapansin kayo ng mga ibang viewers. So syempre kapag napansin kayo ng ibang viewers, pupunta sila sa channel nyo at ayun, papanoorin nila yung mga videos nyo. Tsaka pala guys, kailangan talaga magtiyaga kayo at dagdagan nyo pa ang inyong pasensya sa pag-YT. Talagang sa una guys, medyo mahihirapan kayo. Siyempre kung konti pa lang ang subscriber nyo, siyempre iniisip mo para gusto mo nang sumuko, ganyan. Kailangan lang talaga ng pasensya at pagtiyaga guys. Sabi nga nila kapag may tiyaga, may nilaga, diba? Ayan guys, sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman or tips kung paano magsimula sa pagbablog. At sana ayan, may naitulong ako sa inyo. Ayan guys, lahat ng binigay kong tips sa inyo guys, based pa rin ito sa experience ko at sa mga natutunan ko sa pagwa-YT. So ayan guys, kung nagustuhan nyo nga pala tong video na to, ayan, please like, subscribe, i-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bago kong video. Paki-comment na rin po sa may comment section down below kasi gusto kong marinig ang mga comment nyo. And syempre po guys, huwag nyo kakalimutang i-share ang video na to. Ayan, ayan guys, salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta. Sana nagustuhan nyo po tong video na to. See you at the next video.